Morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Chop. So ito yung update doon sa mga laman natin na pinulsan agad pagka tanim natin galing sa dalawang linggong biyahe. Pagkatanim pinulsan agad, so ito yung naging resulta. Mag-umpisa tayo sa pinaka okay yung naging outcome. So ito si BC Kakariki. Ayan. At ito yung kanyang naging respond doon sa Pulsan outdoor agad, umulan, umaraw, bumagyo at kung ano man mangyari. Ayan. Tingnan nyo maigi Pagka tinignan nyo na muna malayuan, anong mapapansin nyo? Sir, na-damage. Parang hindi na po mabubuhay. Tingnan natin kung ito. Ayan. May mga nag-brown. Diba? Pero tingnan nyo yung bahot. Ano yan? New growth. Diba? New growth. Ayan. At pagbuo na. Wait lang. Ayan, new growth. Tayo natin ng konti. Ayan, lahat may new growth na. At nakabuka na. Active na yung ibang traps niya. BC Kakariki. Kasi yung mga luma, mamamatay talaga yan at mag-a-adjust, masusunog. Pero yung mga susunod, ayun yung mga acclimated na BFT. May nakahuli na nga dito. Ito, nakahuli na siya ng pagkain niya. Kahit nakararating pa lang, nakakain na. At malamang, hindi lang yan yung nakakain. May mga iba pa dyan. So, active traps pala to si BC Kakariki. Tsaka ang ganda ng ganda ng traps niya. May kakaibang parang microdent. So dito tingnan natin naman yung sumunod na cultivar. Ito naman si Bloody Nurse. Mapapansin nyo sa malayo, ganun din kalagayan niya, pero mas maraming yatang nag-brown, diba? Pero pagka zoom in mo, ayan may mga new growth na. So yan, may mga new growth na at yung iba nag-upgrade na ngayon. Mas mamula-mula na. So ganyan lang ang natin dito. Pulsan agad natin kasi para makapag-adjust agad. Dun sa mga medyo natatakot pa, okay lang naman yon kasi hindi nyo pa na-experience yung ganito na so pwede nyo dahan-dahanin para medyo forgiving. Ang tip ko lang kapag dinahandaan nyo, wag yung ngayong araw nasa loob tapos mamayang hapon nasa labas. Medyo hindi makapag-adjust yun. Kailangan mga ilang araw. Tapos yung pag-a-adjust nyo progressive, hindi yung pabalik urong sulong o pabalik-balik. So ayan, pagka nalagay nyo na sa mas maaraw, stay nyo lang dyan, huwag nyo nang ibalik. May mga talaga ito dito, wala namang namatay talaga. Pero tingnan nyo to, ito yung mga pinakamalalala. Pero may new growth pa rin. Tabunan lang to na tingnan nyo. Pagka ito parang namatay, diba? Tingnan nyo to. Ito yung diba? May bago na siyang tubo. So, ganun kadali lang. Pinapakita ko sa inyo para hindi ipagyabang to. Ano pa bang ipagyayabang natin sa carnivorous plant, diba? Pare-pares naman tayo nahirapan sa umpisa. So ngayon, sinishare ko lang para kayo, hindi rin kayo tulad ko na hindi ko alam kung kanino ako magtatanong. Kasi yun yung isa sa dahilan, nag-give up yung mga beginner, hindi nila alam yung gagawin. Pero pag nalaman nyo na natural lang pala yung cycle na nangyayari sa plant ninyo, hindi kayo kakabahan. Hindi kayo pa urong solo. Ganun lang talaga. Tapos tingnan natin ito hindi ko pa na-check. Yung Devil's Eye kasi siya yung pinaka mas fragile. Kasi pinakamaliit yung rhizome niya, mapayat. Tingnan natin kung may mga noddeds. Okay, ito yung Devil's Eye. Tingnan nyo, layuan natin. Diba? Buhay naman, pero hindi siya kasing
vigorous sa ngayon ha. Hindi ko masasabi ilang beses na akong naitama nung mga cultivar na to. Nakala mo hindi sila ganun kalakas. Pero kapag tumagal, mas malakas pa pala sa inaakala mo. So eto tulad na itong BC Kakariki. So kumusta kaya ito? I-resume natin para wala tayong tinatago. Tingnan natin ito pinakamalalang nakita ko. Ito. Kaya ganyan medyo nakakakaba yan. Tingnan natin kung kasi ito maliit lang to yung anak to eh. Pero ayan may new growth na rin. Zoom in nyo. Tanggalin natin to para makita nyo. Ayan o. May new growth na rin yan. So huwag kayong mag-alala kapag may mga ganyan. Kung gusto nyo linisan nyo, pero ingatan nyo mabuti. Maigi na hindi dali yung new growth. At ito pa palawi, nakita pa ako dito. Ito, parang malala na diba? Pero tingnan nyo maigi. Sumpuin pa natin. Ayan, may mga bagong new growth sa rhizome na na-dislodge. At itong mother plant, ito yung delikado. Ayan, tingnan nyo. Dahil maulan, parang mabubulok. Pero puti pa yung rhizome niya, nun yung sukuan. So, zoom out natin. May mga nag-upright na rin yung growth dito. Ito yung mga dumating dito na papalabas. Naging leggy tuloy. Sa biyahe tulog tumubo kaya gato kahaba. Yung tumubo na dito sa growing area, ay, papalabas pa no. 2 linggo na to. Wala kasing araw eh. Ayan ito mga new growth niya within that span of time na 2 linggo. Healthy na. So may namatay ba dito sa ano natin? Ito yata ito. May na ito. Magandang example to. Tunaw. Pero mga pag-asa to. Wala na. Tunaw na. So ilan ba ito? Nasa 100 o kulang 100. Kulang kasi ito ng pendel. May namatay na ilan. Isa. Ito rin sa biyahe may namatay rin kaya kulang. Kaya sinasa ito pa may namatay ba dalawa. Kaya kung medyo gusto nyo na mas mababa yung chance ng mortality, tama yung sinabi ng isang yung isang collector na kaibigan ko, sabi niya susunod hindi ako kukuha ng mga payat na rice. Ayun, hindi rin naman niya mapigilan kasi may mga bago yun. Mga payat kasi bagong dati. Pero ayun, tama yan. Maghanap kayo ng medyo mataba yung rice. So, para mas mataas yung chance nyo na mabuhay nyo. Tulad nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung nakamatabang rice ang kahapon. Ito. Ito yun. Yung ano to? Salmon. Ito yung salmon. So, yung na ito. Unique crops na ito. Ito variegated na BFT. Mahal. Kasi hindi ko alam saan ko na ilagay. Pero may variegated yan. Ito. Nagbabarigate siya. Pero hindi sabay-sabay. So variegated yan. Tapos salmon lang ba nilagay ko dito? Parang salmon lang. Pero may isang tray pa rin si salmon pero ang dami na nabawas yan. So sunod na i-replant namin ay yung Dutch. Na na namin itong giant form. Replanted na kahapon. Pati yung Archangel. Ngayon yung Dutch. Andun kay Mrs. Kung kulang yung Dutch ulit nangyari dito. Ang ipapasok namin sa gilid ay red cultivar para hindi mag-mix. So ito yung ipapasa namin yan. Yung moon red. Kapag magsasama kayo, ulitin ko, pag magsasama kayo ng dalawang fly trap cultivar sa isang paso, make sure na magkaiba sila para hindi mag-mix, no? Pero kung magkapares, walang problema. Pero kung pagsasamahin nyo yung B52 tsaka yung big mouth, huwag nyo gawin yun kasi baka pagka nagawin, hindi nyo ma-identify kung alin si big mouth, alin si B52. Ang tanging nakakaalam niyan
kayo matagal na nakapag-alaga o talagang nilagyan nyo ng tanda ng kinapit nyo sa halaman, siguro pwede yun. Kasi ang B52 and Big Mouth halos magkamuka. May mga ilang mga traits lang na talagang yung medyo matagal-tagal na, ilang buwan, ilang taon na nakapag-alaga, na mapapansin kung alin doon si B52. Hindi 6L. Dati, 1 to 2 years na ako nag-alaga back then. Bumili ako ng B52 and D6L. Medyo nalito ako kasi nawala yung isang tag, nawala yung tag nila. Tapos, pinpropagate ko sa isang pat. Ngayon, hindi ko na ma-identify since nag-reset yung halaman dahil nga pinpropagate. Hindi mo na makita yung ID. Makikita yung ano yung traits. Makikita mo yung traits noon kapag lumaki na ng gusto. So, kung collector ka o seller ka, medyo matatagalan bago mo ma-ID ng tama yung halaman. So anyway, salamat sa inyong panonood. Advice ko sa inyo, kung kaya nyo sikmurain na ipulsan nyo. Basta tulad dito, hindi namin hinahayaan na matuyo ng totally. Kasi pag natuyo yan, patay talaga yung halaman nyo. Diba, sisihin nyo pa ako kasi sabi nyo, sir, pulsan. So ang gawin nyo lang, kung ipupulsan nyo, kung kaya nyo i-water tray nyo. Kung madidiligan nyo ng daily, diligan nyo ng daily. So yun lang, God bless and bye bye.